Shortcuts and tools ng Clip Studio, no? So, after natin mabago yung interface natin, so, note na yung interface natin nakabase to sa anime production or animation. Kung may ibang setup, depende kasi yun sa ano. Pero ako kasi, binase ko siya galing sa ano, stylus user. Kasi marami akong mga kasama na pag lumipat na sa clip, so madali silang mag-adjust. May mga onting ano, iba, hinahanap ko pa rin yung ibang part na pwedeng kopyang-kopya sa stylus. Pero may mga sariling features kasi ang clip na pang clip wala sa stylus. So, pero karamihan meron naman. So, madali na rin mag-adjust naman kasi. So, dito sa tutorial na to, tuturo ko yung shortcuts saka yung mga tools na na ano na nagagamitin bilang isang in between or KA sa animation, sa anime. So, malapit to sa stylus user, no, yung mga shortcut na gagamitin ko. Or yung pinalitan ko mga shortcut, paano palitan yung shortcuts, yun. So, malapit sa stylus. Kasi, yung mga ibang tools talaga ng clip, parehas to sa stylus eh. Kasi sila rin yung nag-develop ng stylus, yung Celsys. Kaya, hindi masyado malayo. So, after natin mabago, ang una ko na lang munang ipapakita. So, meron tayong interface, iba-ibang interface, yung file, edit, story, animation, layer. Yan. Select view, filter, no, may mga effects, window, saka yung help. So, papakita natin yung tools, no? So, mag-new tayo. Dito sa new, so meron siyang illustration, comics. So, marami rin nagagawa ang clip, comics. So, marami siyang comics, no? Then, yung animation. So, sa animation, masyadong malaki to. Doon lang tayo sa, dito sa standard muna tayo. Lang naman ang tool ko muna, yung tools. Yung mga basic tools para hindi tayo masyadong humaba. So, so piliin lang natin yung animation. So, automatic naman siya, no, nakita niyo nagpapalit ng file name. So, dito tayo sa animation, meron tayong 24 frame per seconds, tapos playback time, depende. Na-edit naman to once na napili niyo na pwede pa siyang ma-edit. So, pwede siyang palitin pa. So, gawin na natin mga 3 seconds na lang, 72. Tapos, yan. Pag in-okay natin siya, gagawa siya ng timeline. Ayan, automatic timeline. Tapos, meron tayong papel. So, pwede na tayong mag-drawing dyan. So, ipapasok ko lang yung ating gagamitin shortcut. Yan. So, ito. Lagyan ko lang ito ng ibabaw para... So, unahin natin is yung pen, no? Kasi yun ang yun ang unang ginagamit, no? Yung pen. So, punta tayo sa shortcut settings. Yung pen is nasa tools. So, marami siyang pwedeng lagyan ng shortcut dito sa no? Under ng shortcut settings sa menu. Sa, ayan. Pop-up palettes. Sa option. Sa tools. Even sa auto action, meron din siya. Ito mga ginawa ko lang auto action. So, dito muna tayo sa tools, no? So, sa pen tayo, may default ang pen eh. So, pinalitan ko na to. So, ang pagpalit lang naman is, delete mo lang shortcut, then kung ano yung gagamitin mo. Example, ako, W na yung ginamit ko. Bakit W? Kasi sa stylus, W ang shortcut. Yung old stylus, yung default. Kaya, dinoble ko na kasi marami, saka handy na sa ibang mga user ng stylus. Pero nasa inyo kung saan kayo komportable. Pero ito nga, yung tutorial ko for stylus user din to na nag-shift sa nag-shift sa clip.
So, ginawa kong yung G-Pen kasi, yung G-Pen, siya yung mostly ginagamit ng mga in-between sa clip. Yeah, siya yung nilagay ko dyan. Unless na may iba pang mga request yung client, kung ano man, or yung studio, kung ano yung paggagamit. So, papalitan nyo lang naman yan. So, pag papalitan nyo lang, delete nyo lang, then palitan nyo kung ano yung kailangan. Bawa, ito yung delete, gagawin mong reel, o kaya mapping pen. So, diyan ka gawa ka ng shortcut. Ganun lang magawa ng shortcut, no? Delete, then double click, assign. Tapos, kung gusto niyo tulad nito, dalawa yung W ko kasi nagtatoggle ako. Kung gusto niyo tatlong toggle lang ano mo, pindutin mo tatlo, lumilipat-lipat na siya diyan pag nagdo-W ka. So, hindi ko naman kailangan yung mapping pen. So, dalawa lang, pen, saka tong anime pen. Actually, pares lang naman tong G-pen ko, saka tong anime pen. So, kahit isa lang muna. So, tanggalin lang natin muna yan. So, isa lang yun. So, G-pen muna tayo. So W yung shortcut sa keyboard. So, pag W. So, ito na yon. Yan. So, yung pen, no? Yung pen, meron siyang property, syempre. Unang-una dito, meron tayong subtool pen. Nandiyan na yung, pwede ka na rin dito pumili. Pero, alambawa, pinili ko yung texture pen. Then, pinili ko yung W. Automatic, makikita nyo, lumilipat siya sa G pen. Kasi nilagay ko nga yung shortcut ng G pen. So, kung nasa mapping ka, yung mapping, nilipat ko sa G pen, pinut ko yung shortcut ng W, lagi siyang lumilipat sa G pen kasi yun yung naka-assign shortcut. So, yun. So, hindi ko rin ito nilagyan ng shortcut. So, pero kung gagamitin mo nga yan, yung marker, no? Galing ng marker nila. Ayan, yung marker. So, pag pinut ko yung W, nakita nyo, lumilipat lagi siya sa G pen. Standard G pen. Ngayon, yung size naman, meron siya nandito na rin yung size. Pero ito kasing brush size na to, pag nasa, cleanup or in between ka, so, may standard silang ginagamit. Standard na thickness, yung brush size. Yan, may ginagamit silang brush size, no? Yan. Delete ko lang muna. Yan, may standard na ginagamit, either 3 or 4. Then, i-close up lang natin. Ayan. So, ikita nyo yung anti-alias niya. So, ito, standard to kasi sa pag in between or cleanup ka, ganyan yung line, nakikita nyo yung line. Kumpara dito sa ibang mga line, sa anti-alias, ito yung anti-alias na pinaka-strong. Makikita nyo yung line niya, smooth na siya. So, kung siguro kung animator, pwede to, itong mga to, or pencil kasi gamit karamihan. Pero ito, hindi siya standard for cleanup, no, pagka sa production. So, ito siya. So, iset nyo na dito. Kung in between kayo. Ngayon, kung hindi naman in between, okay lang yan. Palitan na lang kung anong gusto nyong setup. So, makikita nyo, pixel siya. Yan yung niya. Kasi, yan, may kinalaman sa coloring. Kung bakit ganyan. So, yan yung pen natin. So, dito okay lang yan. Yung layer property ng pen. Kapag naka-pen tayo. So, huwag na natin to i-ano muna. Kasi tools mode pa lang tayo. Saka yung shortcut ng pen. So, yun. Okay na tayo sa pen. Then, change yung color. Dito lang. Kaya yung setup ko dito, di ba, nandito yung color. Ngayon, may tuturo naman ako dito. May tuturo ako na setup ng color na ganito. Pansin nyo, napapalitan ko yung color. Yan, tinuro ko to sa ibang tutorial eh. Kung paano nangyari yun na napapalit na wala akong kiniklik dito or dito sa may color set, di ba? Dito na lang ako automatic na pag gusto ko ng black, red, blue. Ayan. So, nagagawa ko na kagad lumipat ng color. So, may shortcut na akong ginawa dyan. So, yan yung natin ngayon. Yan yung shortcut for pen. So, kung pencil naman, ito yung pencil. Teka. Ito yung pen, no? Pen.
Ito yung pencil. So, sa pencil din, oops, ayan. Sa pencil naman, ayan, siyempre natin muna. Lakihan natin. Ayan, makita nyo yung brush, no? Meron siyang, ano. Sa pencil kasi, ang usually gumagamit ito is, karamihan animator, diba? Ang gumagamit niyan para mukhang pencil talaga yung gawa nila. So, yun. Dito sila nag-modify ng pencil. So, dun din naman yun. Dun din yung, ano niya, shortcut settings din. Punta ka lang sa pencil. Ito. Ayan. So, ako ginawa ko siyang S kasi sketch. So, depende sa inyo kung saan nyo ano yan. Kung gusto yung ano. Pero usually nga, ito, for in between, yung pen yung ginagamit. So, pencil, bahala kayo kung ano yung gusto nyong gamitin shortcut. So, S yung ginamit ko. Ano ba yung S? Ito. Ito yung S. Ito natin sa color set na ginawa ko. Ayan. So, gumawa rin ako ng color set ng pencil. Kahit yung pencil niya, kailangan magmukhang pencil. Ay. Ayan. So, S. So, S yung shortcut. So, madali lang siya. So, okay na tayo sa pen, no? Punta tayo sa next natin. Ano yun? Okay na tayo sa pen. So, lagyan natin siya ng mark. So, okay na tayo sa pen. So, punta naman tayo sa eraser. So, basic lang eraser, no? Eraser. So, ito yung pen, no? Meron tayong eraser, typical eraser, bubra. E ang ginawang shortcut nito. Actually, default na to ng ano. Default na to ng clip, yung eraser. Yan. So, E. So, double check lang natin. Oops. Wait. Shortcut and settings. So, eraser. Yun. So, eraser ko mga, hindi naman kailangan yung hard soap yan, ano. So, E na lang yung ginulagay natin para sa lahat. So, E yung default to, alam ko eh. Default. Then, pag ini natin, ayan, meron siyang, pili na lang kayo kung anong gusto niyo dyan. Then, anti-alias din. Ngayon, dito sa eraser, may siya tinatawag na vector eraser, no? Hindi siya naka-highlight kasi naka-raster tayo eh. So, pagka-raster kasi, pag-click mo ng eraser, typical eraser lang. Diba? So, pag vector ang papel mo, vector, ito yung vector sa raster, yan. Raster, then vector. Pag vector naman ang papel mo, example, ito, register lang natin kasi naka-2 siya. Register natin dito para masulatan. Yan. Yan. Pag vector ang paper, pansin nyo, sa eraser, lumabas na yung vector eraser, no? Meron ng option. Itong sabi niya rito sa unang, ano niya, unang option, erase, ano to? Erase touch area. So, yung normal, erase lang. Yan. Kung ano yung tamaan ng eraser. Normal eraser. Then, ito yung second eraser, yung intersection. So, ano ibig sabihin nito? Yung, pag binuro ko siya, so, ang na-erase niya yung buong hanggang intersection. Bawa, ito sa loob. Yan, binura ko. Yun, napansin niya yun ang binura niya. So, yan, buburahin ko itong dalawa. Ayan. So, ganito yung, erase by intersection. Ayan. So, yun ang purpose nun. So, kung kailangan nyo, may mga lagpas na maliliit. So, pwede yan. So, ito naman, whole line. Ano yung whole line? Tingnan natin. So, ano tayo? So, yan ulit, no? Whole line ang gagamitin natin. Whole line, tingnan natin. Ayun, yung buong line natin naman. Hindi niya pinapakailaman yung intersection. Ayun, yung talagang line. So, yun. Tatlo lang naman yata to. Okay, tatlo lang. So, usually, syempre, dito tayo sa standard. Yung pag gusto magbura, yan, yung normal eraser. Ayan. So, okay na yung eraser. Ganyan yung eraser. So, okay na tayo sa eraser. Nilagyan natin para
ano tayo? So, straight line. So, ito nagamit din to sa ano, sa anime. So, straight line tayo. Ang shortcut na, ang straight line, syempre, yung, ayan, straight line, ayan. So, ang straight line, touch mo yung screen, then, kung saan mo siya hanggang saan yung straight line, ganyan, hanggang dito, then bitaw. Example dito, ayan. Ayan, straight line, drag mo lang, then bitaw. Yun yung straight line. So, ang shortcut niya rito ay, ginawa kong shortcut is L. So, nasa yung straight line? Yung straight line is nasa figure. Figure siya. Hanapin natin yung figure. Ayun. Ayun, nandiyon yung straight line. So, pinatan ko na rin yan. Ginawa ko kasi nga, stylus straight line is like, L. So, pinatan ko na siya na ginawa ko na siyang L. Kung di L yung straight line nyo, so palitan nyo na lang siya. Ngayon, kung may kaparehas siya, tanggalin yung kaparehas. I-ano nyo na lang. Ito yung dapat maging straight line. Tapos, ano ba yung susunod natin dito? So, curve line na kagad yung sunod. So, okay na yun. I-ano na natin to. So, doon na tayo sa curve line. So, ano yung curve line? So, punta natin yung curve line. Ang curve line naman, actually, nandun na rin siya sa ano tabi nung, ayan curve line. O, yung curve. So, ano yung nagagawa ng curve? Ayan. So, touch mo yung screen, then, di ba parang line siya. Pero ang pagkaiba nito, pagka binitawan mo na siya, may another pa siyang function. Yun na yung ibibend mo yung line. Kaya curve lang siya. Curve line siya. So, kunyari dito, yan, i-drag mo papunta rito, bitaw, then may another function para maging elastic siya. So, hanggang dulo yan kung kailangan mong i-ano. Usually, itong curve line, gamit na gamit to ng mga artist sa stylus. Diba, sa mga buhok. Diba? Kaya may magnet siya, meron siyang magnet. Parang mag-magnet siya doon. So, pwede yan. Ganyan yung mga ano yan. Pwedeng paggamitan ng curve line. So, marami siyang eto, gamit na gamit karamihan to ng artist. Yan. Yan yung curve line. So, pantinin nyo sa subtool, no, pag nag-click mo yung curve line, nandun lahat ng mga, curve line, straight line, lahat ng figure. Kasi consider siya na nasa figure, pasok siya sa figure, no. Kasi marami pa yan. Pero ayun, meron nga ditong ellipse, rectangle, yan, yung straight line. Yung iba kasi rito, hindi naman, ginagamit na sa stylus, yung ibang mga rito, ibang mga, tulad nito, ito, pwede mong gamitin kung talagang merong polygon paggamitan. Pero usually, ang talagang ginagamit sa stylus, itong curve line, straight, rectangle, itong ellipse, yan, or circle, or square. Yan yung gamit na gamit sa talaga sa cleanup stylus. Itong mga continuous curve na to, ayan, ito yung continuous. Hindi siya masyado ginagamit sa sa stylus Pero kung sanay kayo dito, galing kayo sa ibang software, pwede naman, pwede nyo nang gamitin yan. Ito rin. Ayan. So, meron siyang handle. Para siyang pen Kung sanay kayo gumamit ng pen sa sa Photoshop or sa ibang mga software, ayan, may pen siya, para may handle siya. Ayun, yung pwede mo siyang i-edit. Click mo lang, ayun, na-edit mo siya. Ayun, na-edit mo yung line. Yan yung Pero usually, hindi na to ginagamit sa Hindi na to ginagamit sa sa anime, sa in-between, no? Usually, yung ginagamit talaga is yung curve and line. Yung curve and line na to. So, yun. So, next natin, ito, sakto. Ito na rin pala yung rectangles. Pero, ayan na natin muna to. I-mark muna natin. Tapos tayo yan. So, itong rectangle, nakita nyo, yung N,
ginawa ko siya na shortcut na N. Kasi sa old stylus niya, N din yung shortcut niya. Kaya yan na rin ang ginamit ko. Ayan. So, pakita ko lang yan. Bakit may toggle? So, N, no? N. So, N, ayan. Ay, light color. Gawin natin to. Ayan. So, kita nyo. Pwedeng ganun. Pero pag hinold mo yung shift, pag naka-hold ka ng shift, ano siya? Proportion. Then, ikot. Pwede mo siyang ikot. Ellipse, ganun din. Yan, pwede mo ikot after mo siyang maano. Yan. Shift, bilog na, yan, para yung, ano siya, proportion yung bilog. Ayan. So, ganyan yung ano. So, handy rin siya, no, na gamitin. So, tingnan natin yung tools niya. Nakalagay dito, adjust angle after pix. So, yun nga yun. So, kaya naiikot natin. Dahil dito, ayan, no, ikot. Naka-check dapat yun. Para pagka, after mo na ma-set, iikot mo na lang kung nasan yung shape na lalagyan mo. So, yun. Same lang din. May brush size siya. Kung ano yung default ng brush size, yun na rin ang gamitin nyo. No, ayun, no, may brush size. Kung ano yung size ng pen nyo, yung line, yung curve, dapat pare-pareha sila ng, ano, unless may thick and thin. So, ganun din sa square, no, naiikot din siya. Ayan. So, madali na yung tools, no, hindi siya ganun ka-komplikado kung sanay kayo sa ibang software. Ngayon, nasa vector tayo. Kung dito naman kasi okay lang din. Ito, kung raster or vector. Sa ibang tutorial, pakikita ko yung pagkakaiba ng raster sa vector paper or layer. Ayan. So, next natin, ito, yung H, yung hand. Gamit na gamit to. Kaya mapapansin nyo, ayan, nagagalaw ko na siya. Or H, mag-H ako. Or meron akong mabilis na shortcut nga. Diba, nasa pen ako, drawing ako, hand. So, spacebar, no? Yung spacebar ang hand ko. Pero pansin nyo, pag nag-spacebar ako, hindi siya nagbabago. Unless na mag-H ako, magbabago siya. Kasi yung shortcut ko talaga sa H, sa hand is H. So, tingnan natin yung hand. Nasa move yun. So, nilagay ko siya sa move, yung hand. Tapos, yung rotate, pakita ko na rin, ginawa ko siyang X. Kasi nga, sa stylus, X siya. X. Pero meron din ako isang shortcut na ginawa na bukod sa X, yung rotate. So, meron ako ginawa, bukod sa X, yung Control-Alt. Check ko nga yung Control-Alt. Ayun, Control-Alt. Naiikot yung papel. Bukod sa X, ayan, yung X din. Then, kung babalik mo siya sa original position niya, double-click mo lang yung monitor. Naka-ano ka, ayan, oh, double-click, mabalik na siya. Kahit umikot pa yan, double-click mo, babalik na yan. So, yung hand is H, yan. Tapos, pwede siyang spacebar. Bawa, nasa curve ako, ilang hand ko kailangan. Spacebar na yung pinaka, kumbaga sa ano, temporary shortcut niya. Pag binitawan mo kasi, ayan, oh, bumabalik siya sa tools mo. Bawa, naka-pen ako, nag-spacebar ako. Bibitawan ko yung pen. Bibitawan ko yung spacebar, bumabalik na. Kumbaga, temporary to, yung ano, basta naka-hold ako sa spacebar, naka-hand na yan. So, nasa shortcut modifier yan. Ipapakita ko rin yung sa ibang tutorial, pero sa ngayon, sanayin nyo muna sa H and X ang inyong shortcut bago yung control sa alt na shortcut para ma-explain ko sa ibang tutorial yung shortcut modifier naman yun, yung dinasabi. Pansin nyo, pagka nakapen ako na gusto ko iikot, pero nakapen ako, ikot natin. Ikot natin siya. Ay. Wait lang. Ayan. Hindi ko yata nagbago tong shortcut na to ng ano. Hindi ko pa nabago yung shortcut ng sa ibang tools. So, kaya papakita ko na lang yung shortcut modifier. Control space pa lang gamit. Spacebar pa lang ginamit ko, hindi alt. So, control spacebar pala. So, kung naka-pen ako, pen, or ano, ayan, naka-pen. Masyadong lumaki yung pen natin. Ayan, naka-pen ako. Then, control sa spacebar, automatic, temporary, nagro-rotate ako.
Then, hand, spacebar lang, hand. Diba? So, balik natin. Pinit mo yung control saka spacebar ulit. Ayan, nakita nyo na magbabago yung shortcut. Pero, nakapen ako niyan. Diba? Ayan, nagtatagal siya. So, may toggle. Ayan. So, turo ko yung shortcut modifier dyan. Pero sa ngayon, X is rotate. Then, H is hand. Ayan. So, okay na tayo doon. So, okay na tayo dito. Oh, ito, okay. Nalagay ko pala ito. Alt, dapat spacebar. So, dapat spacebar yan. So, dito tayo ngayon sa zoom in or out. So, ito. Basic naman yung shortcut natin na Z, So, pindutin natin yung Z. Yan. Ayun. Dapat pag pindutin mo yung Z, naka-zoom in. Tapos, pinatan ko lang to. Tapos, pagka alt mo, yan, lumiliit na siya. Balik mo siya. Or, isang shortcut pa, yung tip ng ng pen mo, i-touch mo lang sa screen. Then, ayan, naka-touch lang yung tip ko ng pen sa screen. So, pwede yan, shortcut ng zoom in, zoom out. Yan yung isa sa magandang shortcut din na mas mabilis. Diba? Ngayon, kung kabisado mo lahat, diba? Oh. And zoom in, zoom out. Diba? Yung gamit na gamit, yung hand din, no? Pag nag-i-in-between ka or nag-drawing ka. So, tapos, yan. Then, rotate. So, yun. Pag kabisado mo na yan, okay na yan. Medyo, mas mabilis, mapapabilis na yung drawing mo. So, okay na tayo dyan. So, sa shortcut, pakita ko lang muna. So, yung zoom in, zoom out, na yun, Say lang yun. Tapos, default na kasi yun, yung alt na yun. Or nasa modifier settings na yun, naka-default. So, yun. Then, ano pa? Na natin. Ito, mahalaga rin to, itong previous next step. So, mahalaga yan. Pero, yan muna natin sa marker. Kaya tayo dito, no? So, punta tayo dito. Ito sa keyboard, sa stylus kasi ginagamit to eh. Sa stylus. Itong keyboard shortcut na to. So, mahalaga yan. So, hanapin lang muna natin kung nasa siya sa shortcut settings, no? So, nandito siya sa menu commands. Hindi siya sa tools. Hindi siya consider sa tools. Then, hanapin natin yung hanapin ko pala rito yung comma sa tuldok. Baka magpasa ko. Saan ba yun? Timeline, animation. Ayun. Ito. So, ito siya, no? Select previous cell. Ito kasi sa default, wala siyang shortcut, no? Wala siyang shortcut. So, lalagyan nyo siya ng, yun nga, yung pinakita ko kanina na shortcut. Pag select previews, i-add nyo to. Then, select next cell, i-add nyo yun. So, anong purpose nun? Ito yun, ha? Ito yung sa keyboard shortcut. Ito yun, ito. Ito yun. So, yung i-add nyo. Ito, yung dalawa na yan. So, kasi sa ilalim yan, yung comma saka period. So, paano ba yun? Anong shortcut nun? Example, gawa ko ng iba pang papel. Yan, kunyari, mga 6. So, kunyari, may papel pa tayo rito na 3. Dito, 4, 5. Yan, dito yung 6. Yan. So, ang purpose nun, magtatagal lang siya sa next natin. Ayan, nagtatagal siya. Kung ito, lalagyan natin ng 1. Toggle natin sa 2. 2, 3, 4, 5, 6. Nakita nyo? Yun ang purpose niya, back and forth. So, malaking tulong to kasi nga, tapos ka na mag-in-between doon, lipat ka sa another cell, punta ka nang doon. So, yun na naman ang purpose. Para tumalong ka doon sa sa next cell. Ayan, nakita nyo, tumatalo na siya. Diba? So, mahalaga, malagyan nyo na shortcut yun. Okay. Then, next natin, yun, dito na tayo sa editing.
So, hanggang dito lang muna tayo kasi to medyo kailangan to na isang mahabang tutorial, itong color indication. So, etong editing shortcut, ito gamit na gamit din kasi to, itong lasso tools saka control, yung transform tools, no? So, punta muna tayo sa, ano, sa lasso tool. Ang lasso tool is, syempre, kaparehas ng iba, R yung ginagamit sa stylus. Tingnan natin dito sa, ano, lasso tool. Kasi yung lasso tool, yung R, saan ba pasok yun? Sa move. Tingnan natin na kung saan siya nakalagay. Ayun, selection area. So, nandito yung lasso tool. Yung M, yung buo yun, yung rectangle na selection. Alam na ng lahat. Yung karamihan yun, rectangle na selection. So, lasso tool yung pinaka gamit na gamit. Diba? So, R yung ginawang shortcut. Kung hindi R yan, palitan nyo lang, gawin yung R. So, anong ito yun. Ito na, nag-R na ako. Ayan, kunyari yan. So, then, may option yan. Diba, nasa lasso tool ka, check natin yung option. So, marami siyang option. Add to selection, select from selection. So, yung default lang, okay na yan. Then, para tanggalin mo siya, Control D naman yon, Control D. Select, then Control D tanggal. Ngayon, kung gusto mo siyang i-move, Control T. Then, pwede mo nang i-move. Ayan, o. Ito yung Control T, pwede mo na siyang i-rotate yung image. So, magamit to, pwede mo magamit to sa mga, sa mga drawing na kailangan mo i-rotate, pwede mong skew. Ayan, o. Diba? Nagagamit. Pwede mo siyang pisan. So, yun yung gamit ng transform tool. So, yun. Proportion. Ayan. Ayun. Tapos, pagka okay ka na, pwedeng okay or enter. Enter mo na. Yun. Tapos, control D. Okay. Ayan. Control D para mawala yung deselect. So, yun. Ganun lang kadali yung, natin, yung shortcut natin. So, punta tayo dito ngayon sa, So, okay na tayo dito. Saka okay na yan. So, sa ngayon, ito lang muna yung turo ko kasi medyo, ito maselan to eh. Itong part na to. Maselan yan. Hindi naman maselan, pero gagamit tayo ng auto action dyan. Nasa yung auto action. Ito. Ayan. Turo ko yan sa next tutorial. So, ito. Mahalaga to 9R. Kaya mapapansin nyo, sa color indication, naka 1 black. Pag pinipinot ko yung 2 red, green, diba? Sa stylus, ganyan eh. Q shadow, yung markup yan. Diyan lang na iba kasi sa stylus, may sarili siyang layer for markup. So, example, magti-3 ako green. Automatic, nagiging green, no? Kahit wala akong piniling color, no? Blue, pink, black, red, into, ayan. So, paano ginagawa yan, yung ganyang shortcut? So, tulo ko yan sa next tutorial. So, sana naintindihan nyo itong shortcut natin, Itong mga short. Balikan nyo lang to para, tapos, mahalaga matutunan nyo lang din kasi yung paglalagay ng shortcut. Tapos, yung mga hindi kailangan, yung mga hindi, tulad sa akin, nakita nyo, napaka-minimize na yung mga shortcut ko. Kasi yung iba, hindi ko naman ginagamit yan eh. Yung ibang mga part niya, decoration, hindi ko na ginagamit yan. Yung text, hindi na ginagamit yan. So, operation, hindi ko na rin ginagamit. Meron siyang shortcut, pero hindi ko ginagamit yung iba. Itong kay, ginagamit ko to para sa, matuturo ko yan for in-between or light table. Ginagamit yan. Eyedropper, ginagamit yan kasi sa coloring. Pero usually, yung iba, hindi na. Tulad ng gradient, wala na ako nilagay. So, hindi na siya ginagamit. Unless nung gamitin mo, lagyan mo lang siya. Kaya yung iba, wala nang wala nang shortcut. Yung iba. So, ganun din dito sa ibang, natin. Dito marami. Halos marami kasi. Pero usually, yung iba hindi na rin ginagamit. Kung ano lang ginagamit natin sa animation, yun lang ang lalagyan natin ng shortcut para hindi na masyado magulo. So, yun. Kahit dito sa tools, kahit nga dito sa auto action, may shortcut to eh. Ayan. Itong, yan may shortcut. Ayan kaya masin nyo yung shortcut. Pero, turo ko yan sa next tutorial natin. Okay?